resilience mga kapiksi. Ito yung pagbangon, alright? Mensahe ng pagbangon para sa inyo mga kapiksi. So, bago matapos yung taon guys, no, November to December, yung mga kapiksi natin na may mga problema na mga pinagdaanan sa buhay nila ngayong taon, huwag kayong mag-alala kasi bago matapos yung taon, makaka-recover din kayo, makakabangon din kayo sa mga hinagpis nyo. Alright? So, i-mind nyo to guys, no, mind pagbangon. Hello guys, hello Aquarius, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is Messages from the Universe para ngayong November to December para sa Aquarius, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. General reading lang mga kapiksi, pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Combination ng positive and negative energy. Comment down below mga kapiksi if feeling nyo naka-resonate kayo sa mga messages para sa inyo. So, yung unang message natin guys is enlightenment. Ito yung spiritual awakening. This will not resonate with all mga kapiksi, no? Pero if feeling nyo nagkakaroon kayo ng spiritual awakening, then this is for you. You don't have to be afraid mga kapiksi because we are all spiritual beings trapped in a human form. May mga iba talaga sa atin na mataas yung kanilang mga spiritual senses mga kapiksi. And okay lang yon. And for some, maaring ngayon pa lang kayo, no, na nakaka-experience ng mga ganong klaseng spiritual awakening. So, it's your choice mga kapiksi whether gusto nyo siyang ipagpatuloy or pwede nyo rin namang i-ignore kayo yung masusunod dyan because it's your life mga kapiksi. So, maghanap kayo if you are looking for answers, no, pwede kayong magtanong sa mga taong naka-experience na ng ganun, okay? Para magabayan kayo or magdasal kayo, humingi kayo ng tulong sa inyong mga gabay para hindi kayo, para magabayan kayo sa tamang landas, mga kapiksi. Alright? So, yan yung first message for you, Aquarius. Yung next na mensahe natin, comment down below guys if feeling nyo naka-resonate kayo. Archangel Raphael, mga kapiksi, this is all about your health. Mind, body, and spirit mga kapiksi. So, pag sinabing health mga kapiksi, mental, emotional, physical, and even yung spiritual health mga kapiksi. So, this is something na, ibig sabihin nito guys, maganda yung kalagayan ng inyong kalusugan. But, this is something that you shouldn't take for granted. Palagi ko yung paulit-ulit na ini-inform pagdating sa inyong kalusugan mga kapiksi, magpa-check up sa mga doktor, sa mga manggagamot. Sila yung mga tamang tao na makakatulong, lalo na kung may nararamdaman talaga kayo, magpa-check up. Sila yung tamang tao na makakapag-diagnose ng inyong karamdaman. Sila yung may mga sapat na kaalaman and sila din yung makakapagbigay ng karampatang lunas mga kapiksi. So make sure na kumonsulta sa mga manggagamot kung kinakailangan. Alright? Okay. And yung next message nyo guys, ito 7 deadly sins. Alright? So lumalabas ito, mensahe na to para bigyan tayo ng warning or reminder mga kapiksi na yung 7 deadly sins, yun yung dapat na iniiwasan natin sa ating buhay para hindi tayo mapahamak. So isa-isahin natin. Una, sloth. Sloth is laziness mga kapiksi. So bawal ang tamad. Gluttony guys, gluttony is overindulgence in anything to the point of waste, no? So nag-aaksaya na kumbaga kunwari sa pagkain, no, sa mga buffet. Example lang guys, no. hoard ng pagkain, hindi naman nauubos, naaksaya. So yun yung example ng gluttony, nag-hoard tapos hindi nagagamit, naaksaya. So masama din yan. Last mga kapiksi, no, intense desire for physical and sexual gratification. In short, yung pagiging mael mga kapiksi. Greed is excessive pursuit of material possessions and power. So, eto guys, okay lang na maghangad, na umunlad at umasenso sa buhay. Lahat tayo yan yung pangarap. Ang masama is yung gumawa ka ng masama para lang yumaman, umunlad at umasenso ka at lamangan mo na yung mga kapwa mo. So, example niyan yung mga scammers. Sobrang kinain na ng sistema, 'di ba? Gusto magpayaman to the point na ano na sila, kinain na
ng sistema ng pang-i-scam yung utak nila. Alright? Wrath is extreme feelings of anger, yung sobrang galit na parang nag-aamok, mga kapiksi. Parang palagi nakakunot noo. simangot, no? Yan. Envy, mga kapiksi, ito, yan, mga etyoserang froglet sa paligid. Yan yung hindi na nakontento, lahat na lang ng meron yung kapitbahay, meron din sila. Nainggit na, no? Nainggit na dun sa meron yung nakikita nila sa kanilang neighbors. Tapos, hindi lang sa neighbors, no? Kahit kaninong kakilala. Tapos, ang masama pa, they sometimes drag down yung mga tao na umaasenso. And pride is excessive self-love and arrogance. Okay lang yung self-love, mga kapiksi, pero yung magyabang ka, no? Dahil sa sarili mo, yun, pagiging arrogante, yun na yung masama, guys. Okay? So, reminder yan sa inyo, 7 deadly sins, mga kapiksi. Ibig sabihin, iwasan nyo yung mga yon para hindi kayo mapahamak. Alright? Yung next na message for you, Aquarius. Ito naman, 7 heavenly virtues. So, mahaba na naman to. Ito naman, yung kabaligtaran nitong 7 deadly sins. Ito, dapat nating iwasan. Ito naman, yung dapat nating isabuhay sa buhay natin. So, reminder ulit para sa inyo, ano ba tong 7 heavenly virtues na to? Faith, no? Faith is believing in the unseen, believing and trust in the right things, no? Yung pananampalataya, paniniwala. Hope. Second is hope, mga kapiksi, pag-asa. Pag-asa na lahat ay magiging okay, believing that good will prevail, mga kapiksi. Alright? Yung pangatlo is charity. Charity is kawang-gawa, mga kapiksi, no? Pagtulong sa kapwa. Pagtulong sa kapwa-tao natin. Fortitude, next. Never giving up. Wag na wag susuko. Okay? Panglima is justice. Justice is being fair, no? Pagiging equal. Mga kapiksi, wag tayong judgmental towards others, ganyan. Patience, number 6, accepting the grace to forgive, no? Dapat marunong tayong magpatawad, no? Again, guys, reminder yan sa lahat sa inyo, no? Kasi may mga nababasa pa rin tayo na right now, yung mga galit sa puso nila, galit na galit sila dun sa taong nakasakit sa kanila, hindi nila mapatawad. Reminder ito, guys, accepting the grace to forgive, no? It's one of the 7 heavenly virtues. So, matuto kayo magpatawad, guys. And last one is temperance. Temperance is practicing self-control and moderation. So, dapat nasa moderation, nasa tamang balanse lang ang lahat. Umiwas kayo sa mga temptasyon ng mga 11-11, 12-12. Hindi, joke lang. Pinapatawa ko lang kayo, mga kapiksi. Okay? Alright. So, comment down below, mga kapiksi, if naintindihan nyo yung mga messages na yan para sa inyo. So, yung next na message for you, Aquarius. Express ito, sensuality. Ito yung pagiging sensitive, mga kapiksi. Be sensitive with your emotions, no? Because yung emotions nyo, sumusunod yan sa pattern of thoughts nyo. Ibig sabihin, pag maganda yung pattern of thoughts nyo, maganda yung nararamdaman nyo. Pag negative yung pattern of thoughts nyo, negative yung nararamdaman nyo. So, ask yourself, anong nararamdaman ko? Ba't ako nalulungkot ngayon? Anong iniisip ko? Bakit ko to iniisip? Wala naman ako mapapala. Malulungkot lang ako, masasaktan lang ako. So, might as well, baguhin ko yung iniisip ko para sumaya naman ako. Ganun lang yun, mga kapiksi, okay? Whatever you vibrate emotionally, you will attract, mga kapiksi. So, ayaw natin na nega yung ma-attract natin. So, focus on the good things, mga kapiksi. Alright? Resilience, mga kapiksi, ito yung pagbangon, alright? Mensahe ng pagbangon para sa inyo, mga kapiksi. So, bago matapos yung taon, guys, no? November to December, yung mga kapiksi natin na may mga problema na mga pinagdaanan sa buhay nila ngayong taon, huwag kayong mag-alala kasi bago matapos yung taon, makaka-recover din kayo, makakabangon din kayo sa mga hinagpis nyo, alright? So, i-mind nyo to, guys, no? Mind pagbangon, mind recovery, yan. Pati yung sa healing, mga kapiksi, no? Mind good health. I-mind nyo yan. Yan yung mga magaganda na lumabas. So, yeah.
So, comment down below, Aquarius, if naka-resonate kayo sa mga messages. Tingnan natin tong additional na mensahe sa inyo, guys. Shuffle ko to. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixietaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so gusto mo bang yumaman, Kapiksi? Kung gusto mong yumaman, umunlad at umasenso ng bonggang-bongga, mag-avail ka na ng course kasi sobrang ganda talaga niyan, guys. And good news, no? Dahil malapit ng magpasko, extended yung ating sale. Magbibigay ako ng 10% discount until November 30 sa lahat na mag-avail ng course. Kaya mag-avail na kayo, guys. Meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, guys. Pwede kayong magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo, guys, ng email sa pinoypixietaro@gmail.com. So, ito yung additional na message para sa inyo. We have the links, Keeper of Secrets message para sa inyo. Basahin ko muna, guys. Ang liit ng sulat. Take time out from the world and be the observer. Nothing can deceive you when you trust your knowing. Ibig sabihin, walang makakapanloko sa inyo, mga Kapiksi, kapag pinakinggan nyo yung sarili nyo. Yung intuition natin, mga Kapiksi, no? Dapat palagi kayong on top of your intuition. Kaya palagi kayo dapat nagdadasal kasi yung intuition natin, yan yung ginagabayan niya ng mga guides natin, spirit guides. Yan yung pamamaraan nila para maprotektahan tayo, hindi tayo mapahamak, okay? Para malayo tayo sa mga taong manloloko. Alright? You see other secrets and keep them sacred. So, yung kapag may mga tao na nagsasabi ng mga sikreto sa inyo or may mga nadidiscover kayo na sikreto ng ibang tao, ganyan, huwag niyong ipagkalat. Pag nalaman ng ibang tao yung sikreto nyo, ayaw nyo rin ipagkalat, diba? So, dapat respeto, mga Kapiksi. Huwag nyong imarites yung mga sikreto na nalalaman nyo, in short, okay? In silence and solitude, you will find your strength. That's one of your greatest strength, mga Kapiksi, and dahil dyan, natututo din magtiwala sa inyo yung ibang tao. Alright? Okay, so yan ang message for you. Aquarius, comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo. Ito yung ating Money 2024 kapalaran. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. Super nice, super ganda. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, mga Kapiksi, and see you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.